makapag-express ng feelings through music. Kaya naman, nasa tamang lugar ka. And you're listening to Can Talks! Where we kanta. And we talk! So for today's video, yan na nga. Yun. Meron tayong mga guests. Yan guys, so welcome to Can Talks. Yan. So parang mga first time lang nila sa aking podcast. So alam niyo na ba kung ano ang ginagawa sa Can Talks? Oo nga, alam niyo na ba? Paano ba yun? Hindi ko Can Talks? Paano nga ba naging Can Talks? Kaya nga kasi Can Talks. Kanta and talk. So, pag parang magdedicate tayo ng isang kanta ngayon. Or pwedeng musician. Kung saan, makaka-relate tayo lahat. Kasi, syempre, di ba, most of us, mas nakakapag-express tayo ng feelings through music. Naniniwala ka ba doon? Tama, dapat nakaka-relate tayo para ma-express natin talaga ano yung emotions natin through that song. Yes. Kaya naman, magtatanong kami sa inyo kung may isang kanta ba kayo na nakaka-relate talaga kayo, na feel nyo today. Like, may hugot, alam niyo yun? Or baka may experience kayo for today na parang, alam niyo yun? Parang kanina. I-relate. Ano ba yan? Ayun. Kasi di ba may nakasabi kanina sa jeep? Ay, parang nagpa-flash ka. Grabe, namumula. Ay, namumula for today. Ayan, may nakasabi kanina sa jeep. Tapos alam mo, parang bigla na lang tutugtog yung sa jeep. Ay, gagi ko muna. Parang parang alam ko na yung ganyan. Parang love at first sight. Ay, ganun na pala agad yun. Ay, naniniwala ba kayo sa love at first sight? Nagulat! Minsan, di ba? Parang feeling nyo parang dilulo lang siya sa mga Wattpad books. Pero pag na-experience mo siya, parang nangyari kay Diana. Di ba? Parang first time mo makita yung tao, tapos may spark. Ano ulit yung kanta mo yun? Yung jeepney love story. Ay, sino singer yun? Siyeng Constantine. Siyeng Constantine. Grabe. Di ba siya din yung kumanta ng Chinito? Parang Yes. super delulo na. Grabe. Paano yung ulit yun? At sumikay ay nagkata. Iba talaga si Yeng. So, ayun. Kaya nga. So, for today, ang topic natin is love at first sight. Ano love at first sight? Siyempre, ang pinaka-queen natin for today, Miss Yeng Constantino, na alam naman natin is Queen of Deluluness. Very old. Yes. Bagay na bagay sa ating generation for today. So, kayo, naniniwala ba kayo sa love at first sight? Simulan nga natin sa'yo, eh. Siyempre, sa akin ang love at first sight. Naniniwala naman ako sa love at first sight kasi kadalasan yan talaga sa jeepney natin yung natatagpuan eh. Yung tipong napatabi lang sa'yo, natitigan mo lang, doon mo mararamdaman yung spark eh, di ba? Na parang merong kakaiba. Kaya, para sa akin naniniwala talaga sa love at first sight. As a dilulo person. Yeah. Diba? Nagiging dilulo din ang boys. Ikaw ba? Ano ba? Dito naman sa kayo. Sorry. Kayo ba, naniniwala ba ka sa love at first sight? Hindi. Hindi. Ayaw, may ibang side tayo. Bakit? Kasi nasaktan na ako din. Ayan ang Parang andun. Anong kanta yan, be? Parang T-A-N-G-A at Paasa? Yes, paasa. Ay, paasa. Masyadong hindi ko naka-level, kaya hindi na pumasa. Grabe yung talaga yan. Grabe talaga si Yeng Constantino, no? Parang the queen mother of Sawi. And also the queen mother of Deluluness. Yes. So, meron tayong naniniwala sa love at first sight, meron namang hindi. Two sides of the Two sides of the story. So yun, nakita natin na nagdedelulo din ang boys. Pero parang, sa girls kaya, may naniniwala sa love at first sight. Dito naman. Kayo ba? Ito sa naniniwala. Sa akin, parang hindi. Uy, okay, hindi mo. Bakit? Depende ba? Kasi para sa akin kasi yung pag-ibig malalim kasi siya. Like, alam mo yun? Kapag love at first sight kasi parang, na-attract ka
lang. Yung panandalian lang. Like, hindi siya yung malalim na, ay, ito na siya. Like, siya na yung gusto ko habang buhay. Parang ganda. Parang kapag na-love at first sight ka lang kasi, attractiveness ng person yung nakikita. Parang infatuation na Wala yun. Malalim ang kanyang hugot. Actually, kasi parang hindi naman parang ini-invalidate natin yung mga naniniwala doon, no? Pero it's true naman kasi talaga na yung love is na-build up yan. And siguro yung love at first sight, masasabi natin is parang na-attract lang tayo in the first. Hindi yung the first night na talaga. Di ba pwedeng pakakasalan na agad? Ay! Sobra! Ay naman! Pinauwi agad sa libati. Grabe yung influence din ng mga kanta niya. Lalo na sa mga bata na Actually, bata pa lang ako nakikinig na ako kay Miss Jeng Constantino. Ano ba yung mga gusto mong pinapakinggan sa akin? Actually, ako kasi, yung mga mga delulu, kasi as a delulu person, so super nakakakilig talaga yung Jeepney Love Story, yung Chinito. Tapos minsan pagka medyo sawi-sawi na ako, hindi na ako pinapansin ng crush ko. Ay! KAMGA na yan natin! Yan yung mga number 1 tugtugan ko sa karaoke. Kayo ba? Ano yung naging influence sa inyo ni Yen? Sige, i-bali natin siya ngayon sa musician dahil nga para ma-align natin siya sa Cantox. Na ating topic for today is Miss Yen. Kayo, paano niya kayo na-apektuhan as a person? Sa yung emotional influence niya. Sa paggamit niya ng music, gano'n, mga musics niya. Siyempre yung mga lines niya, di ba, Tagalog, Pilipino, at makakarinig ka doon. Kasi di ba parang pag Pilipino ka, parang nasa dugo niyo na yun, yung music, ganyan. Sa emotional intelligence. Emotional intelligence. Parang mas malalim yun. Emotional influence. Sa boys kaya? Dito ko Kaya, chill-chill lang dito. Ikaw ba? Kilala mo ba si Yen Constantino, be? Oo, kilala ko yan. Oo, naman. Ay, sino siya? Ano ba yun? Ano ba ito? Sino siya for you? Sing yung unang kanta ko yung yung Salamat. Kinanta ko talaga sa Ay, grabe naman. Parang Teacher's Day. nung birthday ng papa ko. Kinanta ko siya nung bata pa. Parang iiyak. Nung birthday ng papa ko kasi nung bata pa ako noon na kinanta ko siya kasi yan, siya yung nagtaguyod sa amin doon Charot. na isang beses sa isang araw ka naman makain, meron akong kinakain ako. So, ayun. Tapos yung graduation ko yung grade 6, si Papa rin yung thankful ko lang ako. Nalit ako sa Grabe talaga. Nakita natin yung influensya ng mga kanta ni Miss Yen. Actually, di ba nakikita natin sa most of the time sa mga Teacher's Day? Di ba? Kinakanta na pag Mami, nagsusuntukan, Bob! Tapos biglang, meeting ito, iba. Di ba? Minsan may flash mob pa nga. Ano yung may masayaw-sayaw pa, ganyan. Kaya sobrang hindi lang natin siya sa love na gagamit. Grabe na, biglang nagkaroon ng family influence dito. Moral influence. So, sa iba naman, ikaw ba, partner? Naman. Sa akin, nakaka-relate din ako sa sinabi ni Jayman na yung sa Salamat na song ni Miss Yeng. Dahil may mga taong nag-push sa akin para marating ko yung kinaroroonan ko ngayon. Like, gusto ko lang magpasalamat at ibalik sa kanila yung mga naitulong nila. So, talagang helpful nila sa akin. Nagpapasalamat ako doon. At yung influence talaga ng kantang yun is talagang napakalaki para sa akin. So, Grabe naman yung pinag-uugutan ng mga tao dito. Feeling ko nasa culture mo talaga. Ate! Filipino. Diba? Nasa culture na ng Pilipino yung parang, yun nga, yung sa topic natin sa podcast natin is we were able to express our feelings. Yung mga unsaid thoughts natin, mas na-express natin through feelings. And, syempre, pag may na-idolize tayong mga musicians like Miss Yen Constantino, na kung saan is mas na-express niya yung feelings niya
through music, natutulungan niya tayo. Na, bawa, yun nga, yung may singing salamat, nakakapag-thank you tayo sa mga taong grateful tayo. And when sawi naman tayo, magagamit din natin yung song niya. And like, pag may nangyari sa atin, tulad ng kay Diana, di ba? Pero yung parang, mas nakakadagdag kasi sa kilig-feeling yun eh. Pag may nag-play bigla sa utak mo na, uy, di ba parang na-experience na tulungan eh. Tapos, sumakay ako sa jeep. Parang kumaalam. Mas nakakakilig siya. Kasi, syempre, iba yung feeling na nabibigay sa atin pag may music. Grabe naman ang ko ng music today. Ayun. Bumaling naman tayo sa side na to. Ano? Sa inyo naman, ano yung song na naka-influence sa inyo? Ni Miss Yeng pa din. Ako siguro nung in childhood natin, di ba? Is yung parang tambay tayo sa computer shop, gano'n. Yung yung parang may makita ko po, bata ka pa nun, bata ka pa talaga. Bata ka pa talaga nun, sober bata, gano'n. Tapos di mo pa naman alam yung love tungkol doon. Hindi mo pa alam yung mga deeper meaning ng love. Kaya, kung sino yung makita mong pogi, yun yung magiging crush mo nung bata ka. Yun yung sinasabi nila ang puppy love. Yun yung, yung kanta ni Yeng siguro na pinapatutog ko noon is yung TNG Legend. Kasi, as a Delulu person din, if my, kunyari, diba? Sponsored ko. As a Delulu person din, kasi, bata ka pa syempre. Pag may gawin lang sa yung guy na yun, or boy na yun, kasi bata ka pa ka, may gawin lang sa'yo na simple things. Aasa ka na ganun, talaga aasa ka na. Oo, tatatak mo sa'yo, pero hindi ganun ka-impactful sa'yo kasi bata ka. Grabe yun yung mga crush natin nung bata tayo. Yung konting interaction lang, yung mag-post siya sa Facebook status. Diba yung sinabi nung sa TNG? Nag-post siya sa Facebook status, tapos akala niya for kanya yun pala hindi pala. Kaya sobrang sakit. And alam naman natin lahat tayo nakarelate tayo. Dumaan tayo sa ganung phase. So, ayun. Ano ba? So, yun na nga, nung nakita natin kung paano naka-influence yung napunta na tayo kung saan-saan. Usapang love at first sight lang tayo, di ba? Dahil kay Diana. Grabe! Sa akin pala, Napunta na tayo sa ibang klase ng pero love. thanks to music talaga. And thanks to Miss Yeng Constantine. Ay! Baka naman, Miss Yeng! Charot! Ayun nga po. Thank you so much pa, Miss Yeng. Miss Yeng, parang for sharing your talent to us. yes. Song. Ayun, talagang malaki yung impact niya sa amin. Also yung story niya. Yes. Very inspirational kasi nakita naman natin na from being delulu, from being so weak. Ngayon, di ba? Ang tagal na nila ng asawa niya. So, nakikita natin na parang very, very, yung journey niya sa love. Na-express niya through music. Nagdumaan siya dun sa Chinito level, kay Ryan ba? And ngayon, di ba, super happy na niya with her relationship as well as sa pinagdidiluluhan niya, ikakasal na. So, di ba? So, nakikita natin na, ayan, for today, ang maging topic natin si Miss Yeng. And alam naman natin, as well as sa mga listeners natin out there, na hindi lang naman kami yung nakikinig sa kanya. And as well as, hindi lang din naman kami yung mas nakakapag-express ng feelings through music. Kaya kayo nakikinig sa podcast namin. Uy! Saka din ba sa nagpaparinig lang sa crush mo sa notes, tapos kanta-kanta lang, parinig-parinig lang. O, diba? Tapos yun, may intindihan na niya yung message mo. So, yun lang guys. And kamusta experience niyo for the first time sa aming podcast? Kamusta yung experience niyo guys? Okay lang, masaya. Masaya kasi puro tayo tawa eh. Parang mas naman yung tawa sa na-share na. Pero okay lang kasi, ayun, na-open natin yung ibang story. Yes. No?
And dahil sa music, nakakapag-open up tayo, mas nagiging close tayo ng ganun. So, yun guys. Thanks so much for watching. For listening. And also kasi may camera naman. Thanks so much for listening again. We are Can Talks, where we kanta And we talk.